pagkatapos po ng ating worship na magkaroon po tayo ng conclusion at magkaroon tayo ng confident at masabi natin na ako'y kasama ni Kristo na namatay sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. And kaya po natin itong i-confess at kaya po natin itong sabihin pagkatapos po ng worship na ito, we can overcome po lahat ng bagay. Amen? So sa ating introduction po, so alam ko po na we are so familiar po sa mga verses na ito, sa offspring of the woman, sa Ark of the Covenant, sa blood sacrifice, sa Emmanuel, and siyempre yung sa ating pinangahawakan na si Jesus ang Kristo. So bilang mga disciple po, bilang mga anak ng Diyos, dapat na-experience po natin yung gospel na si Jesus yung Kristo. Alam ko na matagal na tayo sa simbahan, we've been attending church for so long. Siguro, I can say na at this moment, rightful lang na na-experience na natin yung gospel na si Jesus yung Kristo. And pag na-experience po natin yun, wala po tayong choice kundi na-i-share po yun sa iba. Kaya until now, hindi pa rin po natin ito na-experience, we need to pray po. We need to pray po and of course, magkaroon po tayo ng concentration sa pananalangin. Kung titignan po natin tong limang to, diba, yung lagi po natin yan, almost every week, no? Kung hindi man yan sabay-sabay na naririnig natin every Sunday, for sure, isa dyan, naririnig natin every Sunday worship po, no? Bakit po? For sure, yung iba sa inyo, baka napapanaginipan na yan. Diba? Kasi importante po na bilang tayo ay mga anak ng Diyos, dapat nagkakaroon tayo ng kalakasan mula sa gospel. Ito po yung mga pangako ng Diyos hanggang umabot po ito sa Mateo 16:16. And so number 2 po. Ayan, so start of problem. Next one. Yan yung fundamental problem and then yung problem na nangyayari po hanggang ngayon. So bakit po kailangan nating ma-experience yung only solution? Bakit po kailangan natin na maranasan ito? Kasi millions of people pa po ang hindi nakakakilala kay Jesucristo. Millions of people pa po ang hindi alam yung salitang Jesus. Yung 237 Nation, there are countries po that they never heard yung word na Jesus Christ. Never po, once sa kanilang buhay, hindi pa po nila naririnig. No? And ano po yung nangyayari sa mga tao? Diba, sabi po dyan, sila po ay nahuhulog sa mga iba't ibang klase ng reliyon o yung mga demon-possessed movement. Ano pong ibig sabihin nun? Para po sa kanila, normal lang yon. Para po sa kanila, they are not even aware na sila po ay pumapasok sa mga iba't ibang klaseng religion, iba't ibang klaseng movement. At yung worst of worst po ay anong nangyayari? Proud sila, no? Pinagyayabang pa nila yun. No? Pinagyayabang nila and then hinihikayat pa nila yung ibang tao na makapasok din po sa ganong klase ng movement. So may isa pong kwento na, hindi po kwento, totoo pong nangyari. 28 years old, very successful, financially freedom, lahat na bibili niya, ang sasakyan, nakakapag-travel. Siguro isang gabi lang, nasobrahan sa inom, inatake, napatay. Diba? So ano nangyari? Ano nangyari doon? May mga nag-try to share the gospel, to share Christ, pero ni-reject. So, yung moment na siya ay inatake, saan siya mapupunta? Diba? Wala siyang choice, kundi siya po ay mapunta sa impyerno kasi hindi siya nagkaroon ng encounter po
kay Hesus Kristo. So, huwag na po tayong lumayo dito pa lamang po sa housing. No, pag ako po napunta ng Argana, minsan dito ako dumadaan, minsan dito. Lahat po ng street, dinadaanan ko. No? So, napakadami ko pong nakikita na ang tao po ay nagkakaroon ng iba't ibang klase po ng karnal na kasalanan po. No? Sugal dito, sugal doon, diba? Inom dito, inom doon. Iba't ibang klase po ng walang habas na pagsasaya. Yun po yung nangyayari sa tao, nagkakaroon po ng pagkalulong sa alcohol, sa sigarilyo, at iba't iba pong klase na sa tingin nila ay magbibigay sa kanila po ng tunay na kaligayahan. Sa tingin niyo po ba masaya sila sa gano'n? Do you think na nagkakaroon po ba sila ng totoong kaligayahan pag nararanasan po, ginagawa po nila yung mga bagay niya? Yun po yung mga temporal na mga gawain dito po sa mundo. And worse po, nagbibigay po yun sa kanila na more serious na problema. May isa pong famous na, hindi ko alam kung celebrity siya, pero famous. Anong sabi niya? Na-meet ko yung demonyo sa pamamagitan ng sugat. Doon niya lang na-meet yung demonyo. Kasi hindi niya na-control 5 million yung naubos in a span of year. Diba? Kaya nasabi niya na na-meet niya talaga yung demonyo sa pamamagitan ng pagsusugat. Diba? So yun po yung nangyayari sa mundo ngayon. Kaya napaka-importante po na yung si Kristo na tinanggap natin ay malaman din po ng ibang tao. Na hindi po sarili-sarili lang po. Hindi po pwedeng sarilihin yung ating tinanggap. And number 3 po, God who uses the vast minority of people to restore the gospel. Si Satan po, ang kanya pong trabaho ay i-prevent po, no? I-prevent po na yung mga tao ay makatagpo si Kristo sa pamamagitan po ng mga evangelists, sa pamamagitan po ng mga disciple. And patuloy na po yung gagawin, no? Patuloy na po i-prevent na maranasan ng mga tao na hindi makatagpo ng tao ang nag-iisang solusyon. And He will use po yung mga iba't ibang klase ng strategies po. Updated, even yung kanyang strategy ay nag-update, and better strategies po yung kanyang ginagamit. Bakit po? Diba? Kaya we need to come up po ng only Christ. Hindi lang po basta Christ. We need to decide po as early as now na panghawakan natin yung only Christ. Nothing else, nothing more. Nothing less, nothing more. No? Huwag natin dagdagan ng iba't ibang bagay si Kristo kasi wala naman pong makakapagwasak po sa kapangyarihan ng Diablo, ng kadiliman. Walang iba po kundi si Hesus Kristo. And I hope ito po yung ating purpose. No? Hindi lang siya parte po ng purpose natin sa buhay. Now we can say, may iba pa akong purpose. Diba? Pwede yun yung main purpose mo, pwede hindi yun, part lang yun ng purpose mo. Worst case scenario, yung personal purpose mo hindi nag-a-align po sa pagbabahagi ni Jesus sa ibang tao. Hindi po siya related sa mga ginagawa mo. So we have to rethink po. Rethink. May message siya po. Ayan, so number 1, why we cannot get rid of our past that bring scars. So ano po ba sa tingin niyo yung dahilan bakit po ang tao ay hindi nila maialis po o maitapon yung kanilang nakalipas, yung kanilang past? Diba? So, sino po ba rito yung may peklat? Ako meron po akong malaking peklat sa paa. Nasunog ko. Na, ibang peklat po yung sinasabi ko, yung literal po yung peklat. Na, so, ito po ay yung mga sugat na hindi mo na maitatago kasi meron po siya naging epekto sa ating katawan. And alam ko po na we have different scars po. Meron po tayong kanya-kanyang
sugat or peklat ng nakaraan. Diyan po sa number 1, yung about sa childhood. Na ano pong nangyayari? Yung magulang, dahil sila ay meron ding scars, na ipapasa po yun sa anak. And hindi po sila aware na yung scars na yon napapasa po sa kanilang next generation. And then yung iba nagkakaroon po ng traumatic childhood experience. Ano pa po? Nagiging serious na spiritual or tinatawag po natin long-lasting or yung forever na problema po. Diba? And that can also pass po sa mga anak. And worst case scenario po, yung scars na meron tayo, minsan nadadagdagan pa. No? May natadagdag, hindi pa nawawala yung isang scars, may nadadagdag, and then hindi mo pa na-overcome yung current and then yung previous scars mo. So yun po yung nangyayari. Alam ko pa dito sa church natin, some of our remnant leaders nag-share po yung experience nila sa kanilang magulang. Diba? So hindi naman natin sinasabi na masama po yung magulang nyo. Ayaw po mag-name drop. So, pero most of the remnants, mga nakakausap namin, they have experience po sa kanilang mga parents. And hindi po sila masama, it's just that hindi po nila naiintindihan yung gospel. It's either wala silang gospel or hindi po nila naiintindihan yung tinatawag po natin true gospel. So wala po silang choice, kundi yung scars na meron sila ay mapasa po nila sa kanilang mga anak. Diba? So, kasi meron din po silang scars na namana. Diba? Sabi sa Exodus, ito ay mamanahin ng iyong saling lang 4th to 5th generation po. And yes, the good thing po ay sa atin po, nasa atin na yung gospel. Now, tayo ay pinili ng Diyos to receive the gospel. It's not just gospel, it's accurate gospel. No? Yung tiyak na gospel. At patuloy po natin itong naririnig every Sunday. Continuous preaching po sa ating buhay. Kaya nagkakaroon po tayo ng absolute healing from our scars po. And because of that, we can heal others po. Kaya rin po natin magpagaling ng mga tao na nandun pa sa mga scars na yan. Amen? And tayo po ay malaya na po dito sa tinatawag na long-lasting problems. O yung forever problem. Amen. Number 2, turn your scars into platform. So, kilala niyo naman po siguro sila Joseph, di ba, sa Genesis 37. Sobrang familiar po kayo sa kwento ni Joseph, no? And almost every week po, naririnig natin yung story about Joseph. Kung matatandaan po natin, si Joseph ay nagkaroon din po siya ng family scars from his family. Bakit po? Bakit? Anong nangyari? Kasi siya po ay hindi niya kasundo yung kanyang mga kapatid hanggang sa point na siya ay binenta ng kanyang mga kapatid. Yung mga kapatid niya naiinggit sa kanya at galit sa kanya, pero hindi po siya nag-stop dahil doon. No? Nagkaroon din po siya ng scars for sure nung siya ay nabilanggo hanggang siya ay naging alipin, pero hindi po siya nag-stop doon. No? Siya po ay yung buhay niya ay nagkaroon po ng twist. No? Nagamit po ng Diyos yung buhay niya sa pamamagitan po ng kanyang problems. So, ganun din po sa atin. No? Ako po ay medyo nakaka-relate po sa buhay ni Joseph, mga 30% po. No? First year high school po ako, tumira na po sa teacher ko. 5 years po hanggang mag-first year college. And that years po, nung 5 years na yun, doon ko rin po na-meet si Christ. Doon rin po ako nakakilala sa Diyos. And salamat kasi yun pala yung pinaka-great plan ng Diyos sa buhay ko. Even though nandun ako sa sitwasyon na hindi, sa tingin ng tao ay hindi maganda. So, and
kagaya po ni Moises, kung naalala niyo po yung kwento ni Moises, siya po ay na-meet niya yung kanyang si Jochebed. Siya po yung nag-relay ng covenant kay Moses. And then after 80 years po, doon lamang po binigay ng Diyos kay Moises yung Ten Commandments, yung covenant. So importante na after yung naging experience po ni Moises, dumating pa rin po sa point na yung kanyang buhay ay naging platform po. And si Samuel, basahin po natin yung 1 Samuel 1:11. Next. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kakahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. So, yes po, si Samuel po ay binigay po kay Hannah. Not because deserve po ni Hannah, but because ano pong nangyari? Kasi gusto po siyang gamitin ng Diyos para maging spiritual leader at iligtas niya po yung kanyang panahon. And malaki po yung naging contribution ni Hannah para gamitin ng Diyos si Samuel po. Diba? So, importante po na tayo bilang mga anak ng Diyos, gamitin natin yung buhay natin bilang mga platform. And then, Isaiah 6:13, alam ko, favorite verse natin to lahat. Let's all read po. Matiraman ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila rin ay mabubuksa. Parang pinutol na puno ng isina, na tuwad lamang ang natira. Ang tuwad na yan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Amen. Amen. Diba? So, tayo po yung gagamitin ng Diyos bilang mga bagong simula. Amen. Diba? So, remnant po. Ang ibig sabihin po ng verse na yan, remnant. Amen. Nananatili para gamitin ng Diyos sa bagong simula. Amen. And yung 2 Timothy 2:4 hanggang 6. Let's read po. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya maglalaro ayon sa iyong tuturin. Ang magsasakang nagtatrabaho mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa inyo, pati papaunawa sa inyo ng Panginoon ang lahat ng ito. So from now on po, let's decide po, no? Let's decide to be a spiritual soldiers. Alam niyo po yung mga soldiers, may mga kaibigan po akong sundalo. Actually, inaanak ko po siya. Napakagaling po ng kanilang disiplina. Sa pagkain, sa exercise, sila po yung example, na yung soldiers po yung example in terms of discipline. Diba? And tayo bilang mga anak ng Diyos, we need to have a discipline in the gospel po. Na minsan, mako-question tayo kung sino pa daw yung nasa simbahan. Sila pa yung kayo na magsabi. Diba? Importante po na kagaya rin po ng isang athlete. Na yung mga athlete, napakagaling po nila sa disiplina rin. Na kagaya po ng isang athlete, magkaroon po tayo ng heavenly reward po. No? Yung mga athlete, yung kanila pong goal po is to get the reward dito sa lupa. Pero tayo po, bilang anak ng Diyos, ang goal po natin is magkaroon po ng reward sa heaven. So, we'll see. We'll see na. So, and then yung makatanggap tayo ng blessing kagaya po ng isang magsasaka. No, sa atin ibigay yung pinakamalaking pagpapala na pwede rin po natin i-share, no, bilang isang magsasaka. At saan? Sa 237 Nation and sa 5,000 tribes po. Amen.
And dahil po sa mga legit po na ebidensya na ito, kaya po nating i-turn lahat po ng ating scars into blessing po or into platform. And I hope po after this worship, we can decide. After this day, sige, bigyan ko kayo hanggang 11:50 ng PM. Na we have to decide po na I can turn all my scars into platform. Amen. Amen. Number 3 po, turn your past into blessing. Sino po dito yung walang problema? Sino po dito yung walang personal problem? Diba? Sino po rito yung walang family problem? Diba? Sino po dito yung walang nation problem? No? Yung bansa natin puno rin po ng problema. And sino po dito yung walang money problem? Diba? So lahat po tayo, no? Lahat po tayo nakakaranas ng personal, family, nation, even yung money problem po. No? Pero yung 7 remnants po, yung 7 remnants, nakaranas din po sila ng mga problema. And yung problema nila, sobrang worse po sa problema natin. Wala pa po tayong 1%. Kagaya po ni David, ano pong ginawa niya? He made path of blessing through problems. Sabi nga, ang Diyos po, hindi niya binibigay hindi niya inaalis yung problema, pero binibigyan kanya ng way para makalabas doon sa problema. Kaya binibigyan niya tayo ng solution sa pamamagitan lamang po ni Christ. Ano pong sabi sa Colossians 2:3? Sa Kanya na itatago ang lahat ng kayamanan at karunungan. So, we can resolve all problems po. Next po. Ayan, so for sure, familiar po tayo sa verse na to. Let's read po yung Acts 4:12. Let's read po, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen? So alam ko, we heard this verse po so many times po. Na maraming beses po, and totoo po, there's no other name under heaven and under earth po. Wala pong ibang hindi si Jesus Cristo naman po. Diba? Sabi po sa isang kinakanta natin dito, by your name alone. Diba? The kingdom of God will be fulfilled. Amen. Diba? So, sa pangalan lamang po ni Christ. Para po yung passport. Passport to heaven. Sino na po yung may passport dito? Diba? So, lahat po tayo merong passport going to heaven. Ang question is, are you willing po to share your passport? Diba? Are you willing po to share your passport na meron ka? So, 1 Peter 2:9, let's read po. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang liwanag. So, very clear po na tinawag tayo ng Diyos out of darkness into His marvelous or wonderful light po. Diba? So, ito na po, conclusion na po. Para pang-tinong po tayo. So, ayan. Number 1 po, finish everything in Christ today. It's necessary and must turn into answer. So, from now on po, let's finish everything in Christ. Ibig sabihin po niyan, i-allow po natin si Christ na mabuhay sa atin. Kagaya po ng Galatians 2:20. And then, yung problem, it's rightful, necessary lang po to those who have the gospel. And importante po, alam mo, na you can turn into answer po and blessing. And then, sabi dyan, raise God's partisan.
within you and God's become a watchman. This is prayer. So, mag-start na po tayong magtatag ng bartisan. No, kung hindi mo pa maitatag yung bartisan sa isang remnant, siguro naman rightful lang na itatag mo na po yun sa iyong sarili. Diba? We cannot disciple kung sino man until na hindi po natin ma-disciple yung ating mga sarili. Diba? And then, ano ibig sabihin? Yung past, present, and future will be resolved po. Yung scars from past, present, and future dapat ma-resolve. And dapat ito po yung ating continuous prayer. Ipag-pray po natin ito. Amen. And make sure po yung bartisan na to ay hindi lang siya basta bartisan. Napakarami pong bartisan, pero yung bartisan po na pinapaliwanag natin is bartisan na merong platform, watchtower, and antenna po. Diba? Meaning, yung mga bagay patungkol sa Diyos ay magliwanag sa buhay natin. Amen. Yung antenna po ba, ano po yung silbi ng antenna? Signal. Diba? Tayo po ay, pag wala pong signal, tayo po ay mabilis po tayong mainis pag walang wifi, walang signal. So from today, tayo po ay maging tunay na antenna. So yung ibang tao po, yung mga new believers po, magkakaroon po sila ng communication po sa Diyos. Diba? Magkakaroon po na communication ng ibang tao sa Diyos. Sabi sa kinanta natin kanina, i-lead natin sila sa cross. No? May we lead yung people, yung family natin, especially yung remnant po sa cross po. Yun po yung gospel. So, we need to disciple from today. So, let's all stand po and let's pray po. Tulungan tayo ng Diyos to completely resolve po yung ating past, yung present, and even po yung ating future, o yung mga mas marami pang paparating na scars. No? Magkaroon na po tayo ng preparation or prayer preparation po so that we can overcome po we can resolve completely yung ating past o yung ating mga scars. And can we pray na gamitin ng Diyos yung ating buhay for His kingdom purpose? No? Gamitin ng Diyos yung buhay natin to heal, to save, and to completely resolve yung people, past, present, and future. And importante po na let's pray na i-restore po ng Diyos yung ating calling. I know we've been matagal po tayo sa church. No, we've been, siguro iba dito since bata pa. Pero hindi po yung importante. Yung importante po is, nasa akin pa ba po yung calling ko? Nasa akin pa ba yung fire na binigay sa akin? Nasa akin pa ba yung mission to be a platform, watchtower, and antenna? So if not, we need to pray po. So let's all pray po. Let's pray, Lord God. Once again po kami ay lubos na lumalapit sa iyo at nagpapasalamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for choosing us bilang minority, Panginoon, who will save our family, our country, Panginoon. Lalo-lalo na po yung mga field na ibinigay nyo sa amin. Sa NHA, sa Biason, sa Angeles, Panginoon, sa Pianmoon. Lahat po ng mga field na ito, Panginoon, patuloy na mailigtas po sa pamamagitan po ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, may you restore our calling to be a true partisan, a true antenna, watchtower, Panginoon. And may you also call us for your kingdom purpose, Panginoon. Salamat po, Lord. Meron pa pong mga scars, meron pa pong mga wounds, Panginoon, sa aming mga buhay, even po sa loob ng aming family. May we surrender all these scars po sa inyo
so that we can receive complete healing. And because of this po, kami po ay magpapagaling din po sa ibang Panginoon. Salamat po Lord for once again for calling us to be a true disciple who will shine the light of Christ, to be a disciple who will be used as a remnant of this age, Panginoon. Kagaya po ni Joseph, Lord, patuloy na ang panidigang pag-ibanghelyo ay magkaroon po ng katuparan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ngayon pa lamang po, Lord, as we end this worship, may you give us correct prayer topic and correct forum mula dito sa mensahe na ito at patuloy na itong mensahe na ito ay magbigay po ng fulfillment sa buhay ng bawat isa. Pinupulit ka namin, pinapasalamatan sa aming pangalan ni Jesus.